Well, tuloy-tuloy po ang ating paghahanda, no? Sa ngayon po, hindi pa ganun kadami ang pasahero, pero inaasahan natin na bukas o sa makalawa ay dadagsa na yan. Kaya yung pong ating mga help desk ng LTFRB ay nandiyan na po sa mga terminal. Kung sakaling may mga reklamo o kaya may mga concern, pwede niyo pong lapitan yung mga LTFRB personnel there. Ngayon, may mga nakarating na po sa amin na mga sumbong. Ito po talagang kinakailangan din tutukan itong mga sa taxi. Overcharge at hindi nagsasakay. So, ang amin pong pakiusap, kunan niyo po ng pamamagitan ng mga cellphone ninyo, yung body, yung plate number, at isumbong niyo po sa i-complain sa LTFRB. Ngayon, mahalaga po ito kasi kapag kasi hindi natin ginawa ito, hindi po ma-action na ng LTFRB, no? Kapag walang complaint, kasi quasi-judicial body po ang LTFRB. Pero rest assured na ito ay mamadali, lalo na kapag sa isang unit, halimbawa isang unit sa isang araw ay 4-5 sumbong, abay hindi na yon isolated, no? So mahalaga po yun. Pangalawa, pag-ingatan po natin na huwag tayong papatol din sa mga scalper na paikot-ikot sa mga terminal na mga pag-aanyaya sa inyo na sumakay sa mga colorum, mga sasakyan, lalo na pagka mahaba yung mga biyahe. Yan po ay walang special permit, walang prangkisa, walang insurance, hindi nagkaroon ng inspeksyon, kaya delikado po ang biyahe diyan. So, wag po natin patulan. Kung meron po kayong ipagbigay alam niyo po sa LTFRB yan kapag meron pong sa inyo, nag-attempt na yun nga, na hikayatin kayong sumakay sa mga kolorum. Opo, attorney, nabanggit po ninyo doon sa taxi muna na nag-o-overcharge ng pamasahe sa mga pasahero. Hindi ba may mga metro naman po? At paano ho bang ginagawa nito mga taxi driver para po sa kaalaman ng ating mga kababayan at yung minimum fare dapat ay malaman ng ating mga kababayan? Opo, malinit yan. Tatanungin muna saan kayo pupunta at kapag ayaw, lalayasan kayo. No? Kapag overcharging naman, yan mga yan, umungontrata. No? At yun nga, hindi kayo isasakay. Ngayon, kapag marami yung bagahe, usually yun ang katwiran, marami ho kayong dali. Wala naman pong ganun sa memorandum circular na pag marami kayong dala, dagdag ang bayad nyo. No? Pero nasa inyo na po yan, mga pasahero, kung bibigyan nyo ng tip, di naman po masamang mag-tip. At ang hindi po pinapayagan ng ahensya ay yun, idine-demand ng mga driver at yun ay magiging overcharging. Opo. At may numero ho bang pwedeng nilang tawagan agad kapag may na-encounter po silang ganito, attorney? Po? Doon po sa mga body ng taxi, nandun po yung hotline ng LTFRB. Nakalagay po yun dyan. Opo. Ayan. Sa ating mga kababayan, lalo na doon po sa mga ganito na nabibiktima nga po ng na overcharge, no? O yung mataas na singil ng pamasahe. Anyways, dito tayo sa mga bus na bilang po ng mga buses natin, attorney. Ilan ho ba mga provincial bus ang inaasahan nating babiyahe ngayong Semana Santa? Well, maliban doon sa mga talagang may biyahe na, nag-issue po ang ahensya ng 1,018 special permit. These buses will originate from Metro Manila, papunta po sa iba-ibang destinasyon po sa probinsya. So, kapag makikita ng LTFRB na kukulangin, no, kung sakali man, no, open naman po magdagdag ng LTFRB dyan na mag-issue pa ng ibang special permit. But as we talk, there are already an additional 1,018 units na
over and above dun sa mga talagang may rota na mga buses. No, kasi may mga rota naman, may mga bus na talagang ito rota niya, ito prangkisa niya. Karagdagan po yun, may special permit. At yun po, meron po nakalagay sa windshield kung ano po yung buses na may special permit. May numero po yun. Opo, opo. Papaano naman po doon sa mga drivers? Papaano natin matiyak sa ating mga kababayan na safe sila? At yung mga drivers natin o mga konduktor, kondisyon na kondisyon para sa kanilang biyahe ngayong Semana Santa? Meron po nagkaroon na po ng mga random inspection at surprise visit sa mga terminal kung saan dinadrug test po ang ating mga driver at konduktor. Iba kasi konduktor ay karelyebong driver din, lalo na sa mga mahabang biyahe. Opo. Pangalawa, sa ating pong mga driver, pahinga po tayo bago bumiyahe. We should get enough sleep. Ika nga. Opo, pero wag na po, iwasan na po natin muna ang alak, lalo na kapag may biyahe po. Opo, opo. Attorney, so far, wala namang mga reports na nagpositibo doon sa mga surprise drug test na ginagawa? Hinihintay pa po natin ang resulta. Meron, as we talk, alam ko po, meron na pong mga surprise na testing na ginagawa in coordination with other government agencies. Pero lahat po ng mga drivers at mga konduktor ay involved dito sa biyahe nga na mga bus ay kabilang. Lahat po sila ay inaasahan nga na magsasailalim nitong drug testing. Surprise lahat po lang. Ay maaaring mag-undergo ng test. No? Pero doon po sa mga operator, mga operator naman yung mga responsibleng operator, ginawa na po nila yan on their own. No? Ang sa atin ay siyempre ang pamahalaan ay dapat din umakto, dapat siguraduhin ang bawat biyahe ay magiging ligtas para sa mga pasahero. Opo. Doon naman po sa mga pasahero na kinukuha ng mga buses during sa kanilang travel. Diba kung naalala mo, may mga balita tayong natatanggap noon na may mga pasahero sumasakay bigla-bigla. May mga dala palang mga armas at doon ay gumagawa ng krimen. Doon po sa mga terminal, dahil may mga security guard dyan, may mga dinadaanan na mga machine, mahigpit ang inspection dyan. Ang dyan yun on the road, kapag pick up ng pasahero. Yan po, ang driver at ang konduktor na kailangan maging maingat sa pick up ng pasahero. Yan ang isang doon nagkakaroon po ng yung mga ganung example na halinawa, wag naman po mangyari. Yes po. Opo. At isa din sa mga issue itong away sa daan, attorney. Marami ho bang mga sumbong natatanggap? Yes, road rage. Marami ho ba kayong natatanggap na ganyang reklamo? Ito po mas nirereklamo sa LTO unless ang mga road rage yung mga nasangkot sa road rage ay mga driver ng public utility vehicle. Yan po ay isusumbong sa LTFRB. Yan din, iwasan natin ng init ng ulo, mainit na nga panahon, huwag natin paabutin sa ating mga ulo. Opo. Attorney, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po. Maliban po sa mga public utility buses, may binibigay din po ba kayo ng special permit para naman sa mga UV Express? Depende po yun sa regional directors sa kanilang mga region kung may binibigay sa amin po dito nga po sa Maine, LTFRB head office ay mga buses ang provincial buses po ang binibigyan. Opo, at itong mahigit 1,000 po ng mga special permits, mula lang ba ito dito sa Metro Manila or sa Metro Manila Luzon? po.
Opo. Metro Manila. Iba pa po yung maaring ibinibigay ng ating mga regional directors sa kanilang mga region kapag ang biyahe po within the respective region. Opo. So pero dito po sa sir, maaari pa rin po ba silang dumaan dito po sa kahabaan ng EDSA during dito sa Semana Santa kasi alam natin may mga paglilimita po, Wala no? naman pong siguro ang maitanong natin sa MMDA pero wala naman po kaming na receive na pagbabawal sa EDSA. Wala naman po. Opo, pero mas mainam, mas maliwanag kung maitanong po natin sa MMDA yan na bagay na yan. Opo, pero hindi naman po tayo kukulangin din naman po ng mga public utility buses na dito po sa Metro Manila na matitira po kung sakaling may mga gagawin pa rin yung ating mga kababayan considering ang MRT, LRT ay stop muna yung operation po, attorney. Sapat naman po, no? Meron naman pong sapat na na public transport. Kasi yung pong kasi baka inaakala na lahat babiyahin na ng probinsya. Hindi po. Meron pong maiiwan dito kasi may percentage po ng kung ano lamang po yun maidadagdag sa isang operator na magkaroon ng special permit. Kaya within Metro Manila, pagamat wala naman masyadong dahil walang pasok, walang masyadong biyahe, sapat naman po dito. Sir, dito naman po tayo sa mga koloro. Meron pa rin po ba ngayon kayong namomonitor ng mga ganito? And sa paanong paraan po kaya masawata ito? Lalo na ngayon na magiging dagsa yung ating mga kababayan na pauwi sa mga probinsya sa darating po na Holy Week or bakasyon. Maigting po yun na anti-colorong operation ng LTFRB, LTO at ilang mga ahensya ng gobyerno. Kanina nga po ay nabanggit ko na dyan po sa mga terminal, maaaring may mga scalper dyan na mag-aanyaya. Magmasid po tayo dyan para hindi mabiktima yung ating mga pasahero. Opo. At kapag may nahuli, karagdagang parusa po ay i-impose sa kanila. Ano naman po yung disadvantage sa mga pasahero kung sila po itatangkilik dito sa mga mga kolorum po at paano naman nila malalaman na yung kanilang sinasakyan ay kolorum na at hindi kakaiba doon sa regular po na mga rent a van or yung mga bumabiyahe talaga ng mga vans po? Well, una, ang mga terminal nila ay patago. No? Kung saan-saan sila maghihintay ang pasahero, may nag-aanyaya. Tapos yung kanilang mga sasakyan ay unmarked, no? Unmarked vehicles, kung tawagin. Wala namang nakalagay na rota. Hindi mas mataas ang pamasahe, no? Hindi yan yung mga disadvantage. Walang insurance. Hindi po na-inspect yung unit na yan. Hindi natin masisiguro na safe yan mga sinasakay nila. Yan yung mga disadvantage po at hindi natin masasabing yung biyahe alam ng driver mismo dahil hindi naman nagdumaan yung driver sa ating mga test. Hindi rin natin alam kung yan mga of course hindi na test yung mga drivers, so yung condition nila ay hindi natin masisiguro. So there are a lot of disadvantage pag ang pasahero ay sumakay sa mga kolorong. During sa mga ganitong panahon din po ba, attorney, nagkakaroon din po ng mga out of line, ng mga biyahe? Like kagaya sa mga UV Express at iba pang mga pampublikong sasakyan? Yung iba yung ruta nila? Opo. Pag nag-out of line, kolorong po yan pag out of line. Opo. Sir, meron po kayong abiso dito po sa inyong Facebook page ng LTFRB para po sa special permit sa darating naman po ito ng national election po. Yes po. Paki-explain po ito, sir. Maaga na pong naglabas ng anunsyo ang LTFRB para dun sa mga hihingi ng special permit, para dun sa mga maservisan po natin yung mga botante na
nagtatrabaho, nag-aaral sa Metro Manila, pero sila ay botante sa kanilang mga probinsya. So, ano yan, dahil sa maaring dumagsara yung mga pasahero dyan dahil sa pag-uwi, no? Inihahanda na ng ahensya na magkaroon ng sapat na sasakyan para po sa mga uuwi sa ating mga probinsya kung saan sila rehistrado para makaboto. So parang kagaya din po ito for Semana Santa po, sir, pang probinsya lang? Opo, yung mga kasi pag nag-apply ka ng special permit, you will inform the agency saan po yung biyaheng sinasabi yung gusto nyo bumiyahe. Yun yung si special permit po. Opo. Sir, huling tanong na lang po kasi napag-uusapan nyo yung road rage din. Dito naman po sa mga kasi meron pong mga nagsisirculate din sa social media na pati nga ito mga PUJ drivers, tinitira din po ng mga kriminal, yung ninanakawan po sila sa kanilang mga konting kita na lang, lalo na especially pag during traffic, doon po talaga bibiktimahin din sila, no? Merong mga videos niya nakakalat sa social media. Meron po bang mga adjustment tayo or ano po yung mga hakbang po na ginagawa ng LTFRB para maiwasan din po ito sa mga kawawang tsuper po? Yung tungkol po sa kung sakaling makunan ng video? Yung mga binibiktima po, yung mga PUJ driver, meron po akong last time na nakita na ang tinarget is isang PUJ driver na ninakawan ng mga kabataan po, no? Opo. Okay, krimen po talaga yan, no? Kung meron po tayong kasi yan pasahero ng biktima, no? Pwede rin yung sir, yung halimbawa during traffic, di po ba? Basta kapag it's either hindi pasahero talagang mismong yung mga kabataan na pupuntahan siya, hold upin at o di kaya diretso na lang hahablutin yung box or kung saan nakalagay yung kanyang pong mga it's more of a police matter kasi Admarian pero siguro ang ating pong masasabing diyan is sa ating pong mga pasahero sa public transport, maging maingat po tayo dyan. Dahil, yan po, kung may mga ganyan report, yan po natin kaagad yan. We will submit that concern to yung PNP kung saan po yung mga may ganyang, may mga ganyang report. We will report that to PNP dahil wala pong enforcement kasi sa mga ganyan ng LTFRB, no? Maaring mapaalala namin sa mga pasahero yan o sa driver, pero ang kinakailangan po yung seguridad po nila ma-beef up at magagawa lamang po natin yan kung makikipag-coordinate po tayo kung anong station ng PNP meron jurisdiction sa mga yung mga ganyang pangyayari kung meron na pong report na ganyan. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na po sa parating na Semana Santa. Walang mensahe po natin ay nakikisa po tayo ang ahensya sa Christian world sa paggunita ng Holy Week. At lagi po natin alalahanin yung talagang yung meaning ng Holy Week na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay iniligtas po ang katauhan at yan po ay ating pong isa loob, isa puso po natin yan para sa ganon ay maging meaningful itong Holy Week para sa ating lahat. At doon naman po sa mga babiyahe, kaligtasan po ng biyahe ang nais ng LTFRB, ng DOTR, kaya naman yun po ang ating pong tinututukan. Alright. Maraming salamat, Attorney, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo.